Good day, everyone. Welcome to the 700 Club Asia. Today, we're talking about something that hits close to home for all of us, our families. And when I say fight for our family, I'm not just talking about arguments or disagreements. No, I'm talking about a spiritual battle that requires us to stand firm, to trust God completely, and never give up on the people we truly love. Alam nyo, maraming pamilya ngayon ang inaatake ng kaaway through broken relationships, through bad decisions, through spiritual blindness. Pero ang magandang balita, hindi tayo nag-iisa sa labanan na ito. Sabi sa Bible, ang Diyos mismo ang lumalaban para sa atin. Kailangan lang natin siyang pagkatiwalaan. Kumapit sa pananampalataya at protektahan ang ating mga tahanan sa panalangin. In the stories we're featuring today, we will see how God fought for 3 families against wrong relationships, hopelessness, and destruction. Stay with us and witness how God fights for those who trust in Him. Let's begin with this family from Cebu. 17 anyos pa lamang, nakamit na ni Ivy ang kanyang pinaka-aasam na pangarap. Ito ang maging isang radio DJ. I felt like I was at the top of everything. Kasi nga, I was the envy of every classmate, of every friend. I enjoyed the attention I was getting. Kasi nga, DJ ka, people would always follow you. I loved it. Kasabay ng kanyang pagsikat bilang DJ, ang pagdami ng mga lalaking nagkakagusto sa kanya. Actually, he was my boss. He started showing attention. He would send me gifts. He would invite me to dinner. Made me feel valued as a woman. It made me feel so special. Initially, I was trying to avoid. Kasi nga, alam natin na may asawa hindi pwede. But habang tumatagal yung time, the more he does things for you, the more that I found myself falling for him. Ang mga araw ay naging buwan at mga buwan ay naging taon. Nagkaroon ng supling si Ivy sa kinakasamang lalaki. Habang nagtatagal, ang kaligayahang hatid ng maling relasyon ay unti-unting nababahiran ng konsensya. There are also times that the wife would text him and I would happen to read the message. So feeling ko, I was so kawawa. I felt betrayed. I felt used. Hindi ito talaga tama. I really have to do something about it. Parang feeling ko I was in a prison cell. Naging madalas ang pag-aaway ni Ivy at ng kinakasamang lalaki. Gustuhin man niyang iwanan ito, di na niya ito magawa sa takot na wala nang makatatanggap sa isang babaeng naging isang kabit. Sa kanyang dalamhati at pag-iisa, naghanap siya ng taong makakausap at mapaghihingahan ng problema. Sa isang chatroom sa internet ni Ivy ibinuhos ang nararamdamang pait. I received a message, sabi, Hi, my name is Coffee and I'm a missionary from Ghana, Africa. And so I was curious, sabi ko sa kanya. The first question that I asked him was, do you think God will ever forgive me? And then he replied to me saying, you know what, sister? Jesus died on the cross for you. So I was trying to prove to him that I was unforgivable. Sabi ko, no, you don't understand. And then I began typing every sin that I could ever remember. I just typed and typed. Sabi ko sa kanya, I wanted to change. I wanted to do good. God knows I wanted to change, but I just don't know how. So I just continued typing and I was crying until I stopped. He replied to me, you know what, sister? Even if your soul is as red as scarlet, Jesus can wash it as white as snow. And those words pierced my heart. And then at that moment, I felt an overwhelming sense of peace cover my heart. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Some feeling na hindi ko naramdaman for such a long time. Kahit masakit, pinutol ni Ivy ang maling relasyong kumulong sa kanya sa mahabang panahon. Whatever it takes, kahit kaano kahirap, I will do this. And so without fear, with so much peace in my heart, I talked to the person.
Ang sabi ko sa kanya, this is the end of our relationship because beginning today, I'm going to give my life to God. Sa paghiwalay ni Ivy sa kinakasama, nagkaroon ng panibagong sigla ang buhay niya kasama ang Diyos. At sa kanyang muling pag-ibig, napatunayan niyang walang saysay ang kasinungalingang wala nang matinong lalaking tatanggap pa sa kanya. Napangasawa niya ang isang lalaking inibig siya ng buong puso pati ang kanyang panganay na anak. Patunay lamang na ang pag-ibig ni Hesukristo ang tanging makapaghihilom ng anumang sugat na dulot ng mga maling desisyon. I never thought having a marriage like this was only found in movies. The thought that would come to your mind was, I should have had this a long time ago. This is what I've been missing all along. You know, Alex, Ivy chose her relationship with God over that earthly relationship that was not pleasing to God. And she honored God by ending that relationship. Maski na medyo unsure yung future niya, pero ginawa man niya. Meron tayong sinasabi sa Bible na kapag gumawa ka ng isang bagay, tama man o mali, may konsekwensya. At ang sabi, be sure, be certain that one day your sin will find you out. Hindi po natin maitatago ang ating kasalanan. Maraming tao ngayon, sila po ay trap sa maling relasyon. Akala nila doon ang magbibigay sa kanila ng kaligayahan, ng kapayapaan. And later on, iniisip nila because of the consequences, deserve nila talaga yung ganon. Feeling nila, wala nang mas mabuti pang darating sa kanila. But that's a lie. That's a lie from the enemy to keep us in darkness, in stagnation. Kailangan po nating lumaban, not in our own strength, but by surrendering to God. And that's exactly right, Alex. Ivy's story shows us that when we invite Jesus in our brokenness, He gives us the strength to do what seems impossible. He fights for us. He restores our dignity. He shows us that we are worthy of real love, His love. And when we accept that, everything changes. Mga kapatid, ang sabi nga sa Salmo, sa awit, what is man that the Lord thinks of him? Alam po ninyo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Imagine, ibinigay niya ang buhay ng kanyang bugtong na anak. Kapalit ng ating mga kasalanan. That's the great exchange. Ano man ang iyong sitwasyon right now, maaaring ikaw nga ay nasa maling relasyon, ikaw ay nasa maling lugar na hindi mo kasama ang Diyos, at ikaw ay nakukonsensya, kailangan mo ng tagapagligtas. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kailangan mo ng Savior. At yan po, si Lord ang nangangako na bibigyan niya tayo ng salvation. At ang salvation na yan ay binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Kung yan po ay nais ng inyong puso, samahan ninyo kami sa isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon bilang personal Lord and Savior. Panginoong Yesus, marami pong salamat sapagkat nandiyan ka, inaabot mo kami. At Lord, salamat sa pangakong lilinisin mo ang lahat ng aming karumihan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Inaanyayahan kita, Panginoon, na manahan sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking personal Lord and Savior. Mula ngayon, Panginoon, ako ay magtitiwala sa maganda mong plano, sa iyong mga pangako, Panginoon, na ang naumpisahan mo, Panginoon, sa aking buhay ay tatapusin mo. At hahayaan mo ko, Panginoon, na maranasan ang maganda mong plano sa aking buhay. Lord, tulungan niyo akong lumakad ng naayon sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details.
We have online followers who have posted their prayer requests on the Facebook page of the 700 Club Asia. Here are some of them. Angie is praying for Wilson's healing from bladder stones. Another one is from Maria Fe, praying for healing for her whole family. And from Jaime, he is also praying for provisions for his family and his ministry. Let's pray. Father, in the name of Jesus, you are a big God and yet so personal, ministering to every need that we have. And so we pray even now for Angie, who is asking for Wilson's healing. Would you release your supernatural healing upon Wilson? Lord, we command those stones to go out of his bladder in Jesus' name. For Maria Fe, praying for healing for her whole family. In the name of Jesus, we speak healing and wholeness. Lord, by your wounds, they are completely healed, and we command sickness never to come near the tent in the name of Jesus. And for Jaime, who's asking for provisions, Lord, you are the God who provides. You are the God who makes a way where there seems to be no way. Bring your provisions, open heaven's door, and pour on Jaime and his family the provisions he needs in Jesus' name. Amen. Amen. Pinapanalangin ko rin po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang mga pamilya, Lord God, na sa ngayon, Panginoon, ay dumaranas ng kabi-kabilang pag-atake ng kaaway, Lord, sa kanila pong marriage, sa kanila pong mga anak, Panginoon, at even, Lord God, maging sa kanila pong pananalapi. In the name of Jesus, I declare and I release, Lord God, your God's healing touch and restoration upon them from the crown of their head to the sole of their feet. Lord God, I declare peace sa mga pamilya na mayroong pong pagkakahiwa-hiwalay at hindi po nagkakaunawaan, at dinadalangin ko, Panginoon, pinawawalan ko, Panginoon, ang pagkakaisa. Salamat, Lord God, sa pangako that you are the one fighting for our families. Protect our families, Lord God. And I pray, Lord God, that you would continue to bind us, Lord God, as one so that we can serve you more in Jesus' name. Amen. Remember, when we pray, we're not just hoping things will get better. We're inviting the God of the universe to fight for our battles. So keep on praying, keep believing, keep standing firm. Let's continue to push, pray, until something happens. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Health is wealth. Unlock the secrets to a healthy body, mind, and soul habang tinutulungan din ang mga batang magkaroon ng maayos na kalusugan, edukasyon, at good values. Sa iyong donasyon na 500 pesos o higit pa sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Ageless Living, Secrets to Longevity video series, at bonus na digital booklet upang matulungan ka sa iyong wellness journey this year. Your monthly giving brings true wealth for you and the next generation we're helping together. Become a CBN Asia partner today. Pangarap ko po na maging successful. The more po na makamit ko po yung success, lahat naman po na yun, itataas ko pa rin pong lahat para sa Lord po. May pangarap na gustong abutin si Rica. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali dahil sa pagpanaw ng kanyang ama noong 2018, dala ng atake sa puso. Sobrang malungkot po kasi all your life po, nangarap ka na kumpleto po yung dalawang magulang mo dun sa pangarap na pinapangarap mo. Yung kayamanan ko na kumpletong pamilya po na yun po yung nawala. Napakahirap po. Sino naman po ba naman po ako na isa naman pong maliit lang naman po aking pinag-aralan. Ang alam ko lang naman po, hanap buhay ay magtinda.
Mag-isang pinasan ng ina ang mga responsibilidad at gastusin nila sa pamamagitan ng pagtitinda ng karne sa palengke. Nagkaroon po siya ng alinlangan noon na yun nga po kung makakapagtapos ba ako, paano na po kami. Nakikita ko po na nahihirapan siya. Kaya po mas sinipagan ko po pong mag-aral para yun po yung maging pambawi ko. Upang maabot ang pangarap ni Rica na makapagtapos ng pag-aaral at makaahon sa paghihirap, siya ay nag-apply ng scholarship. Bagamat siya ay pumapasa sa mga exams, wala pa rin tumatanggap sa kanya. Kumakapit po ako sa Lord na lang po talaga. Kasi, tsaka sa pamilya ko po, syempre. Lagi lang naman po talaga naming hinihiling sa Panginoon yung kung siya ay makatapos. Suntok sa buwanman kay Rica ang makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo, mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang pananampalataya niya sa Diyos. Sa biyaya ng Panginoon, hindi siya binigo nito. Naging isa siya sa mga scholars ng Operation Blessing sa ilalim ng Back to School project nito. Sa loob ng 4 na taon, nakatanggap ng buwanang financial assistance si Rica para sa kanyang pag-aaral. Matagumpay na naabot ni Rica ang pag-aaral at nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong Bachelor in Secondary Education, major in Mathematics. Proud na proud po talaga ako. Kintimpala po rin naman niya ako na siya ay nagsikap po sa pag-aaral. Lahat po ng tagumpay na yon, inaalay ko po talaga sa Panginoon. Si Rica ay nakapag-take na ng Licensure Examination for Teachers or LET noong May 17 at naghihintay na lamang ng resulta. Dahil sa inyong tapat na pakikipag-partner sa CBN Asia, maaabot na ni Rica ang pangarap sa buhay. Kaya po ako sa Operation Blessing natanggap kasi dito ko po napatunayan na ang Panginoon po ang nagpaaral sa akin. When we fight for our family, it's not always dramatic. Sometimes it's as simple as refusing to give up when doors keep closing. Rica kept applying, kept believing, kept pushing forward because she was fighting for her family. Yes, and that is faith. Kahit walang tumutulong, kahit walang opportunity, nagtitiwala pa rin tayo na may magandang plano ang Diyos para sa atin. And through our partners, ginagamit ng Diyos ang Operation Blessing para sagutin ang mga panalangin ng mga pamilyang tulad ng kay Rica. Kaya't nais ninyong maging bahagi ng kasagutan ng Diyos sa panalangin ng ating mga kababayan, partner with CBN Asia now. Scan the GCash QR code on your screen and send us a screenshot of the receipt via the 700 Club Asia's Facebook Messenger para ma-acknowledge natin ang inyong donasyon. Thank you for being God's hands and feet at this time. And for our next story, is there still hope for a woman who has been in and out of illicit affairs? Matupad ba kaya ang pangarap niyang magkaroon ng maayos na pamilya? Let's watch her story. Nahuk ako ng husto sa alak dahil iba yung saya na nadudulot niya sa akin. Tuwing nalalasing ako, madalas na hindi ko na rin nakokontrol ang sarili ko. Kristiyanong pamilya ang kinalakhan ni Blaisel. Gayunman, naging malamig ang kanilang pagsasama sa loob ng tahanan. Hindi ko nakukuha yung atensyon na hinahanap ko sa pamilya dahil may kanya-kanya kaming buhay. Yung mga kapatid ko, may mga sarili-sarili silang mga barkada, mga magulang ko, babad sa hanap buhay. Hindi stricto ang mga magulang ko. Masyado kaming free ng mga kapatid ko. Kaya yung tendency ng talaga, mas takot pa kami sa mga kamag-anak namin na tumayong spiritual leaders namin. Dahil sa kawalan ng tamang paggabay, barkada ang naging takbuhan ni Blaisel. Tuwing nag-iinuman kami, feeling ko ang saya-saya ko. Nahuk ako ng husto sa alak dahil iba yung saya na nadudulot niya sa akin. Nailalabas ko yung totoong ugali ko pag sila ang kasama ko at tanggap nila ako. Tuwing nalalasing ako, madalas na hindi ko na rin nakokontrol ang sarili ko, kaya doon na rin ako nagsimulang mag-engage sa sexual immorality. Dumaan ang mga taon ay pumasok din sa iba't ibang relasyon si Blaisel. Humantong din siya sa pakikipag-live-in sa mga naging nobyo. Hanggang isang araw, nalaman ni Blaisel na siya ay nagdadalang tao.
Nung nalaman ko na nagka-ectopic pregnancy ako, nagising ako sa katotohanan na dumating na yung araw ng resulta ng pinasok ko. Nagbunga na yung mga tinanim ko. Sobrang devastated ako nun. Alam ko nasasaktan ko ang Panginoon sa ginagawa ko, pero hirap din akong kumawala sa bondage ng kasalanan. Naging malamig na ang puso ko sa mga nakasaad sa Biblia. Kahit naririnig ko sa pastor na mali nga ang ginagawa ko, pero nagbibingi-bingihan pa rin ako. Sumailalim sa operasyon si Blaisel. Tinapos niya rin ang relasyon sa nooy kanyang nobyo. Pinili niyang magpatuloy sa kanyang buhay. Dito niya nakilala si Rod. Pero hindi pa rin tama yung relasyon namin nung una dahil nagpatuloy pa rin yung sexual sins. Hanggang sa hindi na ako naging comfortable, guilty na ako palagi, kaya nakipag-usap ako kay Rod na ayoko na. Ayoko nang magkaroon ng double life. Magmula noon, nagdesisyon sina Blaisel at Rod na itama ang kanilang relasyon. Sila ay nagpakasal at isinailalim ang kanilang relasyon sa kagustuhan ng Diyos. Sumali kami sa isang young couples discipleship group para mag-grow kami spiritually. True enough na naging instrumento ang accountability group na ito para magkaroon kami ng totoong encounter sa Panginoon. Sumali ako sa True Life Retreat at sinuko ko ang buhay ko sa Kanya. Iba yung peace and joy na naramdaman ko noon. Hindi ko ma-explain yung feeling. Finally, I can say, I am no longer living a double life. Bagamat nagpapatuloy sa proseso ng pagbabago, sinubok ang pananampalataya ni Blaisel. Mayroong polycystic ovary syndrome si Blaisel, dahilan upang mahirapan siyang magbuntis muli at magkaroon ng anak. Naisip ko din minsan na siguro ito yung bunga ng mga nagawa ko in the past. Pero sa tulong ng accountability group namin, maraming tumulong sa amin para idalangin sa Panginoon na magkaroon kami ng anak ni Rod. Sinorender lang namin kay Lord yung will niya sa family namin. Early of 2019, nag-positive yung pregnancy test ko. Pero ayoko pang maniwala nun. Hanggang sa nakita ko na sa ultrasound na may baby nga sa sinapupunan ko. Iyak lang ako ng iyak nun kasi hindi ako makapaniwalang buntis ako. Grabe si Lord. Hindi ko labis na maintindihan paano. Inisip ko na hindi ko deserve ng isang miracle dahil sobrang makasalanan ko. Pero grabe yung grasya ng Panginoon. Unti-unting naisaayos ang relasyon ng kanyang pamilya. Sa ngayon ay pinangungunahan ni Blaisel ang online discipleship upang mas lumalim pa ang relasyon ng kanyang pamilya sa Panginoong Jesus. 2 Corinthians 5:17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. Sobrang grateful ako sa Panginoon kung paano niya ako binago at paano siya kumilos sa buhay ko. Truly, there is no past that's too dark for the Lord. Jesus can transform anyone kahit gaano pa kadilim ang nakaraan niya. Peter, talagang walang problema na walang kasagutan. Ang problema sa maraming mga tao, hinahanap nila ang kasagutan ng problema mula sa problema. Kailangan ang hanapin nyo yung sagot because the answer itself, yun po ang solusyon sa problema. At alam natin yung answer si Jesus mismo. Tama. In fact, what strikes me about Blaisel's story is this. She could have stayed stuck in shame, thinking her past disqualified her from God's blessings. But instead, she chose to fight for her future, to fight for the marriage that she always wanted, to fight for her family, and God met her right where she was. That's the beauty of God's grace. Walang past na sobrang dilim para kay Lord. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. At kapag nagsimula tayong lumaban by faith, hindi sa sarili nating lakas at hindi sa nakikita natin kung paano tayo lalaban, kundi ang Panginoon ang siyang lalaban para sa atin. That's why when you are experiencing struggles in your family, don't ever give up. Pray for them. Stand firm and trust that God is the one fighting for you. When we come back, we have more words of wisdom for you. Stay with us.
yung tindahan namin na was out. Mahirap po talaga na sa loob ng isang buwan wala kang kikitain tapos may pamilya ka na pinapakain. From victim to volunteer to a valued beneficiary. Sisikapin po namin na yung tulong ng Operation Blessings na may palago po namin. Ito na yung answered prayer na po. Ang kwento ni Renato ay patunay sa kapangyarihan ng pagmamahal sa kapwa. Nawalan man siya, mas pinili niyang tumulong sa kapwa at muli siyang nakabangon dahil sa tulong ng Operation Blessing at ng mga taong nagmalasakit. Ikaw din ay maaring maging sagot sa panalangin ng pamilyang nangangailangan. Give now and together, let's demonstrate God's love is living and active, bringing hope to those in need. Call the numbers on your screen or scan the CBN Asia QR code to donate. God bless your generosity. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. As we close today's show, I want to leave you with a powerful reminder from the book of Nehemiah. When the people of God were rebuilding the walls of Jerusalem, they faced opposition, threats, and attacks. But Nehemiah told them this: don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your homes. Fight for your family, not in anger, not in your own strength, but by remembering who God is. He is great and awesome. When you stand firm in faith, when you protect your home through prayer, God Himself goes before you. Kaya kung nararamdaman ninyong umaatake ang kaaway sa inyong pamilya, whether sa relasyon, sa finances, sa kalusugan, remember this, hindi kayo nag-iisa. Ang Diyos mismo ang lumalaban para sa inyo. Kailangan lang ninyong magtiwala, manindigan, at higit sa lahat, ipanalangin ang inyong pamilya araw-araw. That is our spiritual weapon. Amen. And if you need prayer, you want to partner with us or share your testimony, please send us a message on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. You can also call the number on your screen or scan the CBN Asia QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you His everlasting peace. Amen. Nagkabuhol-buhol ang bituka ng isilang ni Marian ang anak. Mag-asawang negosyante, walang habas na inambush. Tampok sa The 700 Club Asia, Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.